Kabanata 1241. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang layunin. Nagpatuloy si Chinyu pasulong nang hindi lumingon. Ang gusto niyang gawin ay umakyat sa pinakamataas na tuktok. Katulad ng sinabi ng kanyang ama, kagaya ng iniisip niya sa kanyang puso. Natahimik ang lahat. Tinundan din ni Yanruozo ang dalawang lalaking nakasuot ng itim at umalis sa lugar na ito. Bumalik si Chinyu sa Heaven Gate hanggang sa lahat. Nakaupo siya sa harap ng bintana ng kwarto niya, kumikislap ang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi nagtanong si Chinyu tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa paglilinang sa panahon ng kanyang pakikipagpulong sa tagapangalaga. Kinailangan niyang umasa sa kanyang sarili at tuklasin ang hakbang-hakbang. Ang banal na rehiyon. Hindi ko alam kung kailan ito magbubukas, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi ito isang bagay na masisiguro ni Chinyu. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa pagpapabuti ng kanyang pisikal na katawan, kinailangan din ni Chinyu na mangolekta ng mga array flag sa lalong madaling panahon. Ang sinaunang planetang Earth ay tiyak na mayroong higit pang mga nakatagong kayamanan, ngunit ang mga nakatagong kayamanan na iyon ay hindi na isang bagay na masisilip ni Chinyu. Tulad ng mga sinaunang guho sa ilalim ng dagat, gaano man kahirap ang pisikal na katawan ni Chinyu, hindi niya ito mahawakan. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ay naging lubhang mapayapa. Para naman sa 18 array platform, wala pa ring abnormal na paggalaw. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang huling dumating ang banal na rehiyon. Ads by Pop Future. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang ilang makapangyarihang tao. Natakot sila na sa pagkakataong ito ay magbubukas lamang ang kaharian ng santo. Medyo nag-alala din si Chinyu, ngunit hindi siya naging isang taong naghintay ng kamatayan. Hinding-hindi siya aasa sa iba kung may mahuli siya sa kanyang mga kamay. Muli siyang naglabas ng anunsyo, nangongolekta ng mga flag ng array, at ipinaalam sa mundo na mayroon siyang 2 array na flag sa kanyang mga kamay. Kung makakaipon siya ng 8, maaari silang magtulungan upang buksan ang sinaunang array platform. Matapos gawin ang anunsyo, dumating si Chinyu sa unang lihim na kaharian. Mayroong isang sinaunang array platform dito, at sa parehong oras, ito ay isang napakatahimik na lugar. Oras na para mag-isa ako, naisip ni Chinyu sa sarili. Inilabas niya ang lahat ng kayamanan sa kanyang mga kamay at inilagay sa kanyang harapan. Kabilang sa mga ito ang dugo ni Yanruozo, ang kapangyarihan ng paglikha, at ang divine sense na nakolekta ng rainbow ng dugo sa langit. Si Chinyu ang unang sumubok na sumipsip ng kapangyarihan ng paglikha. Ang kapangyarihang ito ng paglikha ay maaari pa ring makuha sa kanyang katawan, ngunit walang pagtaas sa espiritual na kapangyarihan. Ito ay walang alinlangan na isang walang ingat na pag-aaksaya ng isang makalangit na regalo, kaya't agad siyang huminto sa pagsipsip ng kapangyarihan ng paglikha. Ang kapangyarihan ng divine sense ay ang parehong prinsipyo, kaya hindi sinubukan ni Chinyu na makuha ang kapangyarihan ng divine sense. Dahil dito, ang pangunahing target ni Chinyu ay ang dugo ni Yanruozo. Ang dugong ito ay masasabing kakaiba para sa pagpapabuti ng katawan ni Chinyu. Kung ikukumpara sa nagpapalakas na ahente, ito ay maraming beses na mas malakas. Sa makatuwid, inaabangan pa rin ito ni Chinyu. Ayon sa mga salitang iniwan ng tagapag-alaga, ang dalawahang paglilinang ng Chinyu at Yanruozo ay magdadala ng pinakamalaking pag-unlad sa kanilang lakas. Gayunpaman, ito ay malinaw na imposible sa sandaling ito. Hindi nang ahas si Chinyu na humingi ng sobra. Ads by Pop Future. Tumayo siya at naglakad palabas ng unang Mystic Realm. Natagpuan niya ang lahat ng mga kagamitan, kabilang ang bathtub at iba pang mga bagay. Matapos ayusin ang lahat, huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, "Inabot ako ng ilang araw bago ko ito na-absorb, at hindi ko pa ito lubos na naa-absorb. Iniisip ko kung gaano katagal ang oras na ito." Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Chinyu kay Dizun ang tungkol sa bagay na ito. Pinalak niyang hilingin kay Dizun na bantayan ito para sa kanya kung sakaling may balita mula sa banal na rehiyon. Lumabas si Chinyu sa unang Mystic Realm at bumalik sa Heaven Gate. Sa sandaling bumalik siya sa Heaven Gate, nagmamadaling tumakbo si Xingyu.
Tech Master, may naglabas ng hamon sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Xinyu. Natigilan si Qinyu. Hindi niya maiwasang magulat, ngunit hindi nagtagal ay nahulaan niya kung sino iyon. Jiang Yi. Kumunat ang noo ni Qinyu. Paano mo nalaman? Natigilan si Xinyu. Hindi napigilan ni Qinyu na tumawa ng mapait at sinabing, siya talaga iyon. Si Jiang Yi ay isang kalaban na hindi gustong makilala ni Qinyu. Siya ay napakatalino at hindi mas mahina kaysa sa mga young masters ng mga maharlikang pamilya sa Jingdo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya iiwan si Jiang Yi. Dahil dito, medyo nahihiya din si Qinyu. Ipinahayag na niya ito sa Martial Arts Forum. Sinabi niya na pinagsisihan niyang pumunta siya sa Heaven Gate sa loob ng 3 araw para makipaglaban sa iyo, sabi ni Xinyu. Bahagyang tumango si Qinyu at sinabing, naiintindihan ko. Ads by Pop Future. Tech Master Qin, narinig ko na ang Jiang Yi na ito ay tila nasa kalahating hakbang na makapangyarihang kaharian. Ikaw, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Xinyu na nakakunot ang noo. Half-step Mighty Realm. Nagulat ito kay Qinyu. Sa panahong ito, walang nakatuntong sa kalahating hakbang na makapangyarihang kaharian. Oo, kaya kailangan mong mag-ingat. Medyo nag-aalala ang magagandang mata ni Xinyu. Ikinaway ni Qinyu ang kanyang kamay at sinabing may mapait na ngiti, napakahirap para sa isang kalahating hakbang na dakilang nilalang na magdulot ng banta sa akin. Si Jiang Yi ay napakatalino. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na nalampasan na ang mga nakatagong dakilang nilalang. Gayunpaman, hindi natakot si Qinyu. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na katawan, walang makakasakit sa kanya. Mukhang kailangan kong ipagpaliban muli ang aking pag-iisa, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili. Nanatili siya sa pintuang daan ng langit at sinamantala ang 3 araw na ito upang bigyan si Dizun ng ilang mga payo. Si Dizun ang unang tunay na disipulo ni Qinyu, at si Qinyu ay napakaasikaso sa kanya. Halos lahat ng spells niya ay itinuro niya kay Dizun. Ang bilis ng pag-aaral ni Dizun ay napakabilis din, at ang kanyang pag-unlad ay masasabing makajos. Kasunod nito, ibinigay ni Qinyu ang lahat ng makalangit na materyales at makalupang kayamanan sa kanyang special magic artifact kay Dizun. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang darating. Nang gabing iyon, si Qinyu at Dizun ay nakaupo sa looban, umiinom ng alak sa pagkabagot. Medyo komportable sila. Guro, si Jiang Yi ba ang kumuha ng order sa Dear Emperor Island noong nakaraan? Tanong ni Dizun. Bahagyang tumango si Qinyu at sinabing, oo, siya iyon. May sama ng loob ba ang batang iyon sa iyo? Kumunat ang noo ni Dizun at nagtanong. Ikinaway ni Qinyu ang kanyang kamay, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Ito ay isang medyo komplikadong bagay. Maaga o huli ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa. Ngayon ay maaaring maging isang magandang oras. Kabanata 1242, hinamon ni Jiang Yi. Sa Martial Arts Forum, matagal nang inilagay ang challenge letter ni Jiang Yi sa tuktok ng listahan. Sabik na sabik si Jiang Yi na patunayan ang kanyang sarili. Ayaw niyang sumikat, pero gusto niyang sabihin sa mundo na hindi siya mas masama kay Qinyu. Hindi nagtagal, nalantad ang lahat ng impormasyon ni Jiang Yi. Kasama kung paano siya naging disipulo ni Jiang at kung paano niya iniwan si Jiang Yi, ito ay ginawa sa publiko. May chismis na iniwan ni Jiang Yi si Jiang dahil nagseselos siya. Tama. Si Jiang ay maraming beses niyang pinuri si Qinyu. Naging sanhi ito ng pagkadismaya ni Jiang Yi at iniwan niya si Jiang sa galit. TSK Sok. Kahit ganoon ang kaso, hindi naman masama ang mga kakayahan ni Jiang Yi. Ngayong nakatuntong na siya sa kalahating hakbang na makapangyarihang kaharian, dapat siyang ituring na pinakamahusay sa mundong ito, tama ba? Half-step Mighty Realm. Sobrang nakakatakot. Ang Qinyu na iyon ay tila nasa gitnang yugto lamang ng Martial Saint Realm, tama ba? Sa ilang sandali, masiglang nag-uusap ang lahat. Sa gabing ito, nagpadala ng isa pang mensahe si Jiang Yi. Qinyu, ang hamon ay nailabas na sa loob ng 3 araw. Bakit hindi ka sumasagot? Natatakot ka ba? Ang mga salita ni Jiang Yi ay direktang nakadirekta kay Qinyu.
Hangga't aminin mo na natatakot ka, maaaring kanselahin ang labanan na ito. Tiningnan ni Qin Yu ang mensaheng ipinadala ni Jiang Yi at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang kasalukuyang Qin Yu ay isa ng numero 1 tao sa mundo. Marahil ay hindi mabilang ang mga kahalili na gustong hamanin siya. Ads by Pop Future. Hanggang alas 10 ng gabi ay dumating ang reply ni Qin Yu. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Ang mga salita ay napakaikli, ngunit muli nitong dinala ang kapaligiran sa kasukdulan. Noong gabing iyon, napakasigla ng martial arts forum, ngunit wala na sa mood si Qin Yu na panoorin ito. Hindi siya nakatulog buong gabi, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Jiang Yi. Ang taong ito ay madaling araw, at dahan-daang sumisikat ang araw mula sa silangan. Tumayo si Qin Yu malapit sa Heaven Gate, naghihintay sa pagdating ni Jiang Yi. At sa dilim, marami nang nagtatago, tahimik na nanunood sa labanan. Halos lahat ay mas optimistic tungkol kay Qin Yu. Isa lang ang dahilan, at iyon ay hanggang ngayon, si Qin Yu ay hindi nakaranas ng kahit isang pagkatalo. Siya ay lumikha ng isang himala sa ilalim ng kondisyon na minamaliit ng hindi mabilang na beses. Sa makatuwid, wala nang nag-alinlangan pa sa kakayahan ni Qin Yu, kahit na siya ay nahaharap sa isang bagong advance na kalahating hakbang patungo sa makapangyarihang kaharian. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Alas 9 ng umaga, dahan-daang naglakad ang isang binata mula sa di kalayuan. May dala siyang sable sa kanyang likod, at ang kanyang manipis na mukha ay puno ng lamig at determinasyon. Nandito siya, sabi ng isa sa mahinang boses. Siya ba si Jiang Yi? Siya ba ay mukhang pambihira? Ang bawat galaw niya ay tila tugma sa dakilang daw. Ito ay senyales na siya ay tumuntong sa makapangyarihang kaharian. Ads by Pop Future. Tumingin si Qin Yu kay Jiang Yi na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Hindi masaya o malungkot ang mukha niya. Ang mga yapit ni Jiang Yi ay napakabilis. Sa ilang iglap, nakarating na siya sa harap ni Qin Yu. Qin Yu? Long time no see? Malamig na sabi ni Jiang Yi. Mabagal na sinabi ni Qin Yu, Jiang Yi, ikaw at ako ay hindi dapat nag-away. Cut the crap, putol ni Jiang Yi kay Qin Yu. Malamig niyang sinabi, kung natatakot ka, maaari mong sabihin. Umiling si Qin Yu at sinabing, walang puot sa pagitan natin, at wala akong nararamdaman para sa iyo. Ha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang Yi ang tumawa. Sa iyong mga salita, tila napakadaling patayin ako. Sigaw ni Jiang Yi. Qin Yu? Huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Si Jiang ay may mahinang panlasa, kaya ipinasa niya ang siyam na sikreto sa iyo. Ngayong wala akong siyam na sikreto, hindi rin ako magiging mahina sa iyo. Nakagawa na ako ng isang set ng mga spell na hindi hihigit sa siyam na sikreto. Sasabihin ko kay Jiang kung gaano siya kahirap. Natahimik si Qin Yu at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Bakit hindi ka nagsasalita? Pilit na sabi ni Jiang Yi. Ads by Pop Future. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, si Senior Jiang ay nakapasok na siya sa antas ng santo. Kahit anong gawin mo, hindi niya malalaman. Natigilan si Jiang Yi at agad na galit na sinabi, kung gayon, papatayin kita at dadalhin ang iyong bangkay sa antas ng santo para makita siya. Bakit napakatigas ng ulo mo? Sa mga mata ni Senior Jiang Yi, pareho kang namumukod tangi, at cut the crap. Sigaw ni Jiang Yi at pinutol ang mga salita ni Qin Yu. Malamig niyang sinabi, ngayon, natalo kita, at iyon ang magpapatunay sa lahat. Halika. Pagkatapos sabihin iyon, ang panloob na chi ni Jiang Yi ay nagsimulang lumundag. Ang mahalagang liwanag sa kanyang katawan ay dahan-daang umiikot, at ang buong lupa ay gumuho sa isang iglap. Ramdam ng lahat ang nakakakilabot na presyon sa kanyang katawan. Hindi mabilang na mga tao ang nasuffocate sa pressure. Nakakatakot na panloob na chi. Ito ba ay isang kalahating hakbang na makapangyarihang figure? Tulad ng inaasahan, ang kalahating hakbang na makapangyarihang kaharian sa mundong ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nakatagong makapangyarihang figurang iyon. Ito ay dalawang ganap na magkaibang kaharian. Natatakot akong nasa panganib si Qin Yu. Ang panloob na chi ni Jiang Yi ay umaakyat pa rin, at lumitaw ang mga bitek sa lupa.
Kumakaluskos ang mga puno sa paligid niya, parang may bagyong babagsak. Sa sandaling ito, itinaas ni Jiang ang kanyang ulo at umungal, at ang madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay tuluyang nawala. Ang kanyang panloob na chi ay umabot na rin sa rurok nito. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mahalagang kaningningan, at ito ay lubhang nakakatakot. Malamig na tiningnan ni Jiang Yi si Qin Yu at sinabing, nakikita mo ba iyon? Ito ang kasalukuyang ako. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, wala akong maramdamang panloob na chi mula sa iyong katawan. Mula nang mawala ang kanyang espiritual na kapangyarihan, napakahirap para kay Qin Yu na maramdaman ang lakas o kahinaan ng isang tao. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay tila panunuya sa pandinig ni Jiang Yi. Ikaw arrogant bastard. Galit na galit si Jiang Yi. Tinitigan niya si Qin Yu at sinabing, tingnan natin kung magiging mayabang ka pa rin pagkatapos kung basagin ang iyong katawan at basagin ang iyong primordial spirit. Kabanata 1243 ay talagang isang henyo. Pinandilatan ni Jiang Yi si Qin Yu. Ang galit na naipon niya sa mga nakaraang taon ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Gayunpaman, tila hindi pa rin malungkot o masaya si Qin Yu. Hindi siya natinag. Ito ay walang alinlangan na kahihiyan kay Jiang Yi. Sa malakas na sigaw ay agad na tumambad ang mga ugat sa kanyang katawan. Maraming daluyan ng dugo ang parang mga dragon na pumulupot sa kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mahinang ningning na sumasalamin sa kanyang malakas na katawan. Alam kong malakas ang katawan mo, pero hindi rin ako mahina. Sigaw ni Jiang Yi. Ilang araw ang nakalipas, pinalakas ko ang aking katawan. Ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang aking katawan ay humakbang na sa kaharian ng isang makapangyarihang figure. Ang aking katawan ay mas malakas kaysa sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, si Jiang Yi ay hindi gumamit ng anumang spells. Sa halip, ang kanyang kamao ay nakatutok sa mukha ni Qin Yu. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi niya maiwasang magpakawala ng mahabang buntong hininga sa kanyang puso habang nakaharap ang kamao na papalapit sa kanya. Bang! Sa sandaling ito, biglang kumilos si Qin Yu at hinawakan ang kamao ni Jiang Yi. Ang napakabilis na bilis ay nagulat sa lahat. Kasabay nito, ang kabilang kamay ni Qin Yu ay nakakuyong din sa isang kamao. Sa isang kisap mata, dumating siya sa harap ng mukha ni Jiang Yi. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Walang makapag-react sa oras. Maging si Jiang Yi, na kalahating hakbang na sa makapangyarihang kaharian, ay ganoon din. Pakiramdam niya ay parang pinupunit ang mukha niya ng kung anong puwersa, parang mapupunit na. At ang hindi maipaliwanag na puwersang ito ay talagang hangin ng kamao ni Qin Yu. Huminto ang kamao ni Qin Yu ng 1 sentimetro sa harap ni Jiang Yi. Sa kabilang banda, ang kamao ni Jiang Yi ay nasalo ng kamay ni Qin Yu, at ang lahat ng puwersa ay natunaw. Tahimik ang eksena, at pinakanak ang maririnig ang tunog ng paghingal. Ads by Pop Future. Napakalaki ng agwat ng dalawa. Maaaring matagal nang nalampasan ni Qin Yu ang isang makapangyarihang tao. Pulalas ng isang tao sa kanyang puso. Ang isang kalahating hakbang na makapangyarihang figure ay talagang napakahina sa harap ni Qin Yu. Dahil dito, pinagdudahan ng lahat ang lakas ni Qin Yu. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Jiang Yi sa harap niya at sinabing, maaari kitang patayin ngayon lang. Tama yan. Kung ang suntok na ito ay dumapo sa mukha ni Jiang Yi, ang kanyang buong ulo at maging ang kanyang primordial spirit ay malamang na madudurog. Ang puso ni Jiang Yi ay napuno ng walang katapusang takot. Bagamat ayaw niyang aminin ito, si Qin Yu ay nagsasabi ng totoo. Ayokong patayin ka. Hindi pa huli ang lahat para umalis ka ngayon. Pinitiwan ni Qin Yu ang kamao ni Jiang Yi. Tinamantala ni Jiang Yi ang pagkakataon na bumaril pabalik. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu. Ang kanyang mukha ay malungkot at hindi sigurado. Malinaw na mali ang kanyang paghatol. Ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Jiang Yi. Bakit kailangan kong gamitin ang aking kahinaan para labanan ang kanyang lakas? Mabilis na kinumbinsi ni Jiang Yi ang kanyang sarili.
Dahil ang kanyang pisikal na katawan ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Chinyu, dapat niyang hawakan ang distansya. Chinyu? Tiyak na papatayin kita ngayon. Huminga ng malalim si Jiang Yi. Hindi na niya gustong makipagkompetensya sa pisikal na katawan ni Chinyu. Sa halip, binalak niyang gumamit ng spell para patayin si Chinyu. Buzz! Nagtipo ng mga sinag ng liwanag sa kanyang palad. Ang mahalagang liwanag ay kumikinang ng maliwanag. Para siyang gumagawa ng kakaibang spell. Hindi rin nagmamadali si Chinyu. Susubukan na lang niya ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ads by Pop Future. Mahusay na Flame Ghost Blade. Umungol si Jiang Yi at lumitaw ang isang malaking talon sa kalangitan. Dumating ito sa napakabilis na bilis. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tiningnan ang spell. Wala pa ring ekspresyon sa mukha niya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na naghintay sa pagdating ng talam. Boom! Isang malakas na tunog ang sumabog sa sandaling ito. Sa isang iglap, lumipad ang grabo kung saan-saan, na ginagawang pugad ng trompeta ang lahat. Gayunpaman, ang gayong spell ay hindi makakasakit kay Chinyu. Ang kanyang katawan ay mukhang isang ordinaryong katawan, ngunit ito ay napakatigas na ito ay nagpalunok ng mga tao. Wala kahit isang puting peklat ang natira. Nakasimangot din si Jiang Yi na nasa hindi kalayuan. Ang tigas ng ganoong katawan ay lampas sa kanyang kaalaman. Wala itong saysay. Paano ito mangyayari? Sumimangot si Jiang Yi at nag-isip sa sarili. Ang bagong tubo na buhok ni Chinyu ay nabalisa. Tumingin siya kay Jiang Yi, na nakatayo sa mataas na lugar, at sinabi, gusto mo pa bang magpatuloy? Ngumisi si Jiang Yi, sa tingin mo ba ito na ang wakas? Ito ay simula pa lang. Ipapakita ko sa iyo ang spell na ginawa ko ngayon. Ngumiti si Chinyu at sinabing, okay, inaabangan ko ito. Mahusay na blast spell. Ads by Pop Future. Umungol si Jiang Yi at itinutok ang kanyang mga braso kay Chinyu. Pagkatapos, hindi mabilang na mga spell ang lumabas sa kanyang mga palad. Sa isang kisap mata, nakagawa si Jiang Yi ng 38 spells. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na ang isang makapangyarihang magsasaka ng lupain ay hinding-hindi gagawin ito. Ito ay dahil ang paggamit ng espiritual na kapangyarihan ay masyadong malaki. Kahit na kaya niyang patayin ang kabilang partido, pagod na pagod siya. Ang makapagbigay ng napakaraming spell sa isang iglap ay nabigla sa lahat. Napuno ng usok ang eksena, parang isang malaking labanan ang naganap. Sa ilalim ng pambobomba ng 38 mga spell na ito, sa wakas ay lumitaw ang mga butik ng peklat sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, ang mga peklat na ito ay hindi malubha at hindi nasaktan ang kanyang pundasyon. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo para tingnan ang mga sugat sa kanyang katawan at sinabing may paghanga, not bad. Sa kasalukuyang panahon, kakaunti lang ang makakasakit sa katawan ko. Masasabing ikaw lang. Hindi napigilan ni Jiang Yi ang palihim na pag-igting ang kanyang mga ngipin. Sa ilalim ng walang habas na pambobomba, kahit isang makapangyarihang tao ay saysubog sa pira-piraso. Gayunpaman, si Chinyu ay nag-iwan lamang ng ilang hindi nakapipinsalang sugat. Bakit ang kanyang pisikal na katawan, napakalakas? Hindi mapigilan ni Jiang Yi na sumimangot. Natatakot ako na si Jiang Yi ay napagod na, sabi ng isang tao mula sa mga anino. Sobrang sabik siya. May problema sa diskarte niya. Tama. Bagamat makapangyarihan ang walang habas na pambobomba, nakakakonsumo ito ng masyadong maraming spirit energy. Si Chinyu ay may parehong paghatol sa kanyang puso. Naranasan niya ang hindi mabilang na mga labanan, malaki at maliit, at walang sino man ang nakipaglaban sa ganoong paraan. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ay hindi magawa. Let's go. Isa kang henyo, ngunit, hindi kita kapareha. Umiling si Chinyu at sinabing. Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mukha ni Jiang Yi. Ngumisi siya at sinabing, kung wala akong kumpiyansa, hindi ko sana inabuso ang mga spelling ng ganito. Chinyu, hahayaan kitang makita ito para sa aking sarili. Tingnan mo ito para sa aking sarili. Pagkatapos sabihin iyon, huminga ng malalim si Jiang Yi. Bumukas ang mga butas sa buong katawan at bahagyang pumikit ang mga mata.
Pagkaraan ng ilang sandali, sinalakay ni Jiang Yi si Jiang Yi mula sa lahat ng direksyon. Ito ay tila isang espiritual na chi na walang kabuluhang sumugod sa katawan ni Jiang Yi. Kabanata 1244, gamitin mo ang iyong pamamaraan para initin ang iyong katawan. Ang di mabilang na dami ng espiritual na chi ay lumundag sa kanyang panloob na chi, baliw na pinupunan ng chi na kanyang naubos. Nagulat ang lahat sa pamamaraang ito. Maging si Qin Yu ay hindi maiwasang manlaki ang kanyang mga mata. Si Jiang Yi ay nakakagawa ng ganoong pamamaraan sa kanyang sarili. Siya ay talagang isang henyo. Si Qin Yu ay hindi napigil ang mapabulala sa pagkagulat. Ang panloob na chi ay nananatili sa kanyang katawan at patuloy na bumubuho sa kanyang katawan. Bilang resulta, hindi kailanman mauubos ang panloob na chi ni Jiang Yi. Naubos man niya ang sarili niya, kaya pa rin niyang maubos ang mga tao hanggang mamatay. Tinitigan ni Qin Yu si Jiang Yi at hindi napigil ang mapabulalas, ito ba talaga ang diskarteng ginawa mo mismo? Ano pa? Gumisi si Jiang Yi. Qin Yu? Kahit na maubusan kita, maaari pa rin kitang maubusan ng kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik si Jiang Yi. Hindi lamang siya gumawa ng ganitong uri ng internal chi recovery technique, ngunit lumikha din siya ng sarili niyang pambihirang bilis. Bagamat ang bilis na ito ay hindi kasing bilis ng formula ng linya, karapat-dapat pa rin itong purihin. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring abutin ng isang ordinaryong tao. Bukod dito, si Qin Yu ay walang suporta ng espiritual na kapangyarihan, kaya maaari lamang siyang umasa sa kanyang pisikal na katawan. Dahil dito, mas naging imposible para kay Qin Yu na habulin si Jiang Yi. Magsisimula na ang malaking labanan, at ang langit ay napuno ng mga spelang. Ang bawat isa sa mga spell ni Jiang Yi ay napakalakas, na nagwasak sa buong lupa sa isang tumpok ng mga durog na bato. Ads by Pop Future. Natulala ang mga tao sa paligid. Ang labanan sa pagitan nilang dalawa ay labis na kasiya siya, at tila napakahirap matukoy ang mananalo sa maikling panahon. Ang isa ay umaasa sa walang katapusang banal na kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan, habang ang isa ay umaasa sa panloob na chi na nagmula sa langit at lupa. Pareho silang top-notch na tao. Ang labanang ito ay tumagal mula araw hanggang gabi. Kahit na ang katawan ni Qin Yu ay hindi nasisira, maraming sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga sugat na ito ay hindi nasira ang kanyang pundasyon, kaya hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Nang makitang dumidilim na ang kalangitan, lalong humigpit ang pagsimangot ni Jiang Yi. Talagang hindi niya inaasahan na maaabot ng katawan ni Qin Yu ang ganoong nakakatakot na estado. Tila isang mahirap na bagay na talunin si Qin Yu. Hindi lang iyon, kung hindi sinasadyang malapit siya kay Qin Yu, malamang nasabog siya sa isang iglap. Ang gayong pag-atake ay hindi makakasakit sa kanya. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Jiang Yi. Hindi maiwasan ni Qin Yu na sumimangot. Wala siyang paraan para mahuli si Jiang Yi. Kung ang kabilang partido ay hindi lumaban sa kanya sa malapit na labanan, kung gayon ang makadiyos na kapangyarihan sa kanyang katawan ay magiging walang silbi. Gaano man kalakas ang kanyang pisikal na katawan, siya ay mababawasan lamang sa isang buhay na target. Sa susunod na pag-aaway namin, dapat mabigle ko siya, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Dapat akong mag-isip ng paraan para linlangin ang kabilang partido na lumapit at pagkatapos ay makuha ang kanyang katawan. Walang humpay pa rin ang mga spelling sa langit, at sa loob ng ilang panahon, walang makagagawa ng anuman sa isa. Ads by Pop Future. Gayunpaman, si Qin Yu ay hindi kasing balisa ni Jiang Yi. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay hindi gumamit ng kahit isang bakas ng kanyang espiritual na kapangyarihan, na nagbigay kay Jiang Yi ng sakit ng ulo. Higit sa lahat, ang kaharian ni Jiang Yi ay mas mataas kaysa kay Qin Yu. Kung nasa iisang kaharian sila, malamang ay wala man lang silang qualifications para lumaban. Ano ang dapat kong gawin? Natigilan si Jiang Yi sa hangin at tumingin sa paligid. Nagamit niya ang lahat ng kanyang trump card at pumasok sa isang sitwasyon kung saan siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Si Jiang Yi ay hindi makaalis o manatili. Buntong hininga. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Qin Yu.
Malamig na tiningnan ni Jiang Yi si Qinyu at sinabing, ano? Sinabi ni Qinyu na may mahinang ngiti, hindi ko ginamit ang aking espiritual na kapangyarihan, ngunit madali kitang matatalo. Sa tingin mo ba kailangan nating lumaban? Gumisi si Jiang Yi at sinabing, Qinyu, huwag mong isipin na hindi ko alam na hindi mo magagamit ang iyong espiritual na kapangyarihan. Oo, tama iyon. Hindi ito itinanggi ni Qinyu. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, ano ang ginagawa mo dito? Gusto mo akong patayin? Sa tingin ko ay hindi. Ang dahilan kung bakit ka nagsusumikap ay upang patunayan na ikaw ay mas malakas kaysa sa akin. Bahagyang bumantong hininga si Jiang Yi at sinabing, tama. Ads by Pop Future. Ikinalat ni Qinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, so. Sa ilalim ng premise na hindi ko magagamit ang aking espiritual na kapangyarihan, hindi mo ako maaaring saktan. Ano ang kailangan mo para patuloy mo akong guluhin? Ang ekspresyon ni Jiang Yi ay hindi maiwasang magbago ng kaunti. Tama yan. Kung si Qinyu ay hindi nahawahan ng Twilight Chi at maaaring gamitin ng normal ang kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi siya ang kanyang kalaban. Sa madaling salita, kahit na walang espiritual na kapangyarihan si Qinyu, hanggat mayroon siyang spell na mabilis na lumalapit sa kanya, ang labanan ay walang suspense. Kahit na ganoon ang kaso, ayaw umalis ni Jiang Yi. Malamig niyang tiningnan si Qinyu at sinabing, sinasabi mo ito dahil gusto mong makipag-ayos sa akin, tama ba? Kaya, inaamin mo ang pagkatalo. Aminin ang pagkatalo. Tumaas ang kilay ni Qinyu at nginisyan, ayoko lang na mapahiya ka ng sobra. Paiya ako ng sobra. Ha. What a joke. Tinaas ni Jiang Yi ang ulo niya at tumawa. Qinyu? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Kung hindi mo kaya, hindi mo magagawa. Basta aminin mo, aalis ako ngayon din. Sa pagtingin sa matigas ang ulo na si Jiang Yi, muling nagpakawala na mahabang buntong hininga si Qinyu. Dahan-dahan siyang umupo ng naka-cross-legged sa lupa at itinaas ang ulo para tingnan si Jiang Yi. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa hindi pag-aalaga sa nararamdaman ng Senior Jiang, ngumiti si Qinyu at sinabi. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Jiang Yi at malamig niyang sinabi, ano ang gusto mo? Walang pakialam na sinabi ni Qinyu, hindi mo ba lagi naiisip na dahil sa akin kaya mo sinasaktan ang iyong marupok na pagpapahalaga sa sarili? Sige, sasaktan kita ng lubusan at itatapon ang iyong mahinang pagpapahalaga sa sarili sa lupa upang year-on. Dahil doon, binawi ni Qinyu ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Naka-cross-leg siya at sinabi sa mahinang boses, kahit ang bakal ay kailangang painitin ng 1,000 beses, pabayaan na ang aking katawan. Halika, gamitin ang iyong mahika upang pasiglahin ang aking katawan. Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. At malaki ang pinagbago ng mukha ni Jiang Yi. Mga ugat sa kanyang noo, at ang kanyang mga ngipin ay nag-igting ng husto na sila ay gumawa ng mga tunog ng pag-crack. Qinyu? Ikaw. Sobra-sobra ka na. Tinaas ni Jiang Yi ang kanyang ulo at umungol ng galit, na parang galit na galit. Sa kabilang banda, si Qinyu ay isang tao sa kanyang salita. Naka-cross-leg siya sa lupa at hindi gumagalaw. Pinlano niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para makatanggap ng spell ni Jiang Yi, para makamit ang layunin ng body tempering. Kabanata 1245, ang sinaunang array platform na walang anumang paggalaw. Ngunit para kay Jiang Yi, ito ay walang alinlangan na kahihiyan. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Qinyu, na naka-cross-leg, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Qinyu? Gusto kong mamatay ka. Gusto kong mamatay ka. Niyanig ng kanyang paos na boses ang langit at lupa. Hindi mabilang na tao ang nagsuka ng dugo dahil sa malakas na kapangyarihang espiritual. Ang mga mas mahina ay direktang naging madugong ambon sa sandaling ito. Ang galit ni Jiang Yi ay halatang umabot na sa sukdulan nito. Ang nakakagulat ay ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tila naging mas malakas sa ilalim ng kontrol ng kanyang galit. Si Jiang Yi ay napakatalino. Ang bilis niya sa pagbuo ng mga seal ay hindi mas mabagal kaysa sa isang tunay na makapangyarihang magsasaka ng lupain.
Sa isang kisap mata, si Jiang Yi ay nakapagsampal na ng 12-dosenang mga spell at binomba ang Qinyu sa kanila. Sa kabutihang palad, si Jiang Yi ay hindi isang taong uhaw sa dugo. Itinuon niya ang lahat ng kanyang spell kay Qinyu. Sa ganitong paraan, masisiguro niya na ang kapangyarihan ng mga spell ay mailalabas ng sukdulan, at kasabay nito, maiiwasan niyang masaktan ang mga inosenteng tao. Hindi alam ni Jiang Yi kung gaano karaming mga spell ang kanyang ginawa sa isang hininga. Ang lugar na iyon ay naging guho na. Lalong nabigla ang mga taong nagtatago sa dilim para panoorin ang labanan. Pinagpawisan silang lahat para kay Qinyu. Kahit na naniniwala sila na ang pisikal na katawan ni Qinyu ay hindi nasisira, naghihinalo pa rin sila sa sandaling ito. Ang mga spell sa oras na ito ay tila ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng walang habas na pambobomba na ito, kahit na ang isang makapangyarihang magsasaka ng lupain sa kanyang tuktok ay mahihirapang makatakas ng hindi nasaktan. Qinyu, talagang gagamitin niya ito para palamigan ang kanyang katawan. Ang lugar ay natatakpan ng usok, na humaharang sa linya ng paningin ng lahat. Gayunpaman, hindi umalis ang kanilang mga tingin sa direksyon ni Qinyu. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi man lang sila naglakas loob na mag-blink, sa takot na mawalan sila ng magandang eksena. Ang usok sa wakas ay unti-unting tumira. Ang paligid ni Qinyu ay gumuho lahat ng 12-dosenang metro. Ito ay tumingin lubhang nakakatakot. Ads by Pop Future. Gayunpaman, ang lupa sa ilalim ng puwitan ni Qinyu ay ganap na hindi nasira. Tila isang haligi na biglang bumangon mula sa lupa. Ito ay tumingin lubhang kakaiba. Ang katawan ni Qinyu ay nabahiran na ng ilang bakas ng dugo. Umagos ang sariwang dugo sa katawan ni Qinyu. Ito ay sapat na upang patunayan na si Qinyu ay nasugatan din. Gayunpaman, ang pinsalang ito ay hindi seryoso. Malayo ito sa inaasahan ng lahat. Naka-cross-legged si Qinyu, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay tila hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Sa katunayan, medyo komportable pa nga siya. Bahagyang binuksan ni Qinyu ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Jiang Yi at walang pakialam na sinabi, "Not bad." Para mailabas ang ganoong kapangyarihan sa ilalim ng galit, hindi nakakagulat na mataas ang tingin niya sa iyo sa Senior Jiang. Ito ay orihinal na isang papuri, ngunit sa pandinig ni Jiang Yi, ito ay tila napakasakit. Halika, magpatuloy. Pumikit muli si Qinyu. Unti-unting gumagaling ang mga sugat niya sa katawan, na para bang na-temper. Nakaramdam ito ng matinding pagkatalo kay Jiang Yi. Matagal na siyang naghanda, ngunit hindi niya kayang saktan si Qinyu. F6. Maging si Jiang Yi, na hindi nagmumura, ay hindi napigil ang magmura sa sandaling ito. Malamig niyang tiningnan si Qinyu, at hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niyang kung magpapatuloy siya, walang magiging resulta. Sa kabaligtaran, dagdagan pa niya ng kahihiyan ang sarili niya. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Jiang Yi. Malamig niyang tiningnan si Qinyu at sinabing, "Mas malakas ka talaga kaysa sa inaakala ko, ngunit sa palagay ko hindi ka mas malakas kaysa sa akin." Qinyu? Magkikita tayong muli sa hinaharap. Hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Jiang Yi at umalis sa sobrang prangka na paraan. Siya ay naging isang guhit ng liwanag at nawala sa paningin ng lahat sa isang iglap. Ang mga taong nanunood ng labanan sa dilim ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Bagamat hindi na pagdesisyonan ang nanalo at natalo, alam ng lahat kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Ads by Pop Future. Hindi ganoon kadali ang pag-alog sa posisyon ni Qinyu. Oo, kung umatake siya sa simula, namatay na si Jiang Yi. Kung ang suntok na iyon na naglalaman ng banal na kapangyarihan ay dumapo sa mukha ni Jiang Yi, malamang na madudurog ang kanyang ulo. Hindi magagamit ng Qinyu na ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung hindi, alam ng Diyos kung gaano siya kalakas. Tama. Kapag mayroon na siyang suporta sa espiritual na kapangyarihan, malamang na hindi na dapat banggitin ang makapangyarihang kaharian. Nag-usap-usap ang karamihan at dahan-daang umalis mula sa dilim. Mabilis na bumalik sa katahimikan ang eksena.
Tumayo sina Zinyu at Dizun sa gilid ng malaking hukay at sumigaw, "Kumusta ka? Okay ka lang?" Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at umiling. Tinulyapan niya ang mga guho sa paligid niya at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung mas aalagaan ang Jiang Yi na ito, natatakot ako na magiging walang limitasyon siya sa hinaharap, naisip ni Chinyu sa mahinang boses. Itinuring niya si Chinyu bilang kanyang kalaban, na nagpasigla din sa kanyang espirito ng pakikipaglaban. Samantalang siya, na ayaw umamin ng pagkatalo, malamang na magsusumikap pa siya. Talagang nakabuo siya ng ganoong spell sa kanyang sarili. Nakakatakot at kagalang-galang na kalaban, na pabuntong hininga si Chinyu. Nakakalungkot na nakilala ni Jiang Yi si Chinyu. Para kay Jiang Yi, ito ay parehong kapos-palad at mapalad. Habang tumatakas siya, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pagnanais. Damn it! Damn it! Ikinuyom ni Jiang Yi ang kanyang mga kamao at nagmura sa kanyang puso. Chinyu? Maghintay ka lang. Isang araw, matatalo kita sa aking mga kamay. Gagawin ko. Tuldok tuldok tuldok. Dahan daw ang tumayo si Chinyu. Sa isang pagkayugyog ng kanyang mga paa, tumalon siya sa gilid ng malaking hukay. Sa sandaling umalis si Chinyu, ang natitira sa haligi ay agad na nabasag. Master, okay na ba ang mga sugat mo? Pansamantalang tanong ni Dizun. Umiling si Chinyu at sinabing, okay lang ako. Mas mabuting bumalik ka na kaagad sa iyong silid. Ako na ang bahala sa iyo para hindi ka mahawa. Kumuha si Zinyu ng panyo at pinunasan ang mga sugat ni Chinyu. Ads by Pop Future. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Invulnerable ang katawan niya, kaya paano siya mahahawa? Gayunpaman, iginiit ni Zinyu. Walang pagpipilian si Chinyu kundi sundan siya pabalik sa bulwagan at panasan ang mga sugat sa kanyang katawan. Nang matapos siya, hindi napigilan ni Zinyu na mapabuntong hininga. May pakiramdam ako na darating muli ang taong ito. Hindi mahalaga, nakangiting sabi ni Chinyu. Gusto ko ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa sandaling ito, may ideya pa si Chinyu na dalhin si Jiang Yi sa antas ng santo. Una, dahil ito kay Jiang Yi. At pangalawa, hindi dapat sayangin ang talento ni Jiang Yi. Bumalik si Chinyu sa kanyang silid. Pinunit niya ang benda na itinali ni Zinyu sa kanyang katawan at tumingin sa kanyang mga sugat. Nakakabigla ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang pinakamalalim ay napakalalim na halos makita ng isa ang kanyang kumikinang na puting buto. Ito ay walang alinlangan na isang kasiya siyang sorpresa para kay Chinyu. Nakakatakot talaga ang Jiang Yi na ito, bulong ni Chinyu. Bihirang makakita ng taong makakasakit sa kanya sa mundong ito, maliban na lang kung humiram siya ng ilang top-notch na espiritual na artifact. Dahil dito, lalo pang hinangaan ni Chinyu si Jiang Yi. Kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Chinyu sa unang Mystic Realm. Hindi siya nag-aalala kay Jiang Yi. Nais lamang ng batang ito na talunin si Chinyu, at hindi siya gagawa ng anumang bagay na kasuklam-suklam. Phew! Oras na para mag-isa ako, naisip ni Chinyu sa sarili. Ibinalik niya ang dugo sa bathtub at ibinabad ang buong katawan doon. Sa isang iglap kumulo ang dugo sa bathtub. Pagkatapos, na parang nagkaroon ito ng sariling kamalayan, patuloy itong umalongkad patungo sa Chinyu. Ang dugo ay dumaan sa mga pores ni Chinyu at pumasok sa kanyang mga daluyan ng dugo, na naging isa sa kanyang dugo. Ang pagsasanib ng dugo ay isang napakahabang proseso. Para sa iba, ang pagsasanib ng dugo ay napakasakit, ngunit si Chinyu ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Sa kabaligtaran, para siyang nakababad sa isang mainit na bukal, mainit at komportable. Bagaman walang gaanong dugo na natitira, ang bilis ng pagsasanib ay napakabagal. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan upang ganap na pagsamahin ang dugo. Sa kabutihang palad, hindi nagmamadali si Chinyu. Hanggat makumplito niya ang pagsasanib bago ang pagbubukas ng banal na rehiyon, ito ay sapat na. Sa sandaling ito, malapit sa 18 array platform. Bawat reclusive almighty ay nagbabantay sa isa sa kanila, ngunit sa isang kisap mata, isang buwan na silang naghihintay.
Sa buwang ito, napakatahimik ng sinaunang array platform, nang walang kaunting pagbabago. Kabanata 1246. Ang BAL isang karamihan. Mula nang mabuksan ang sinaunang array platform, tila nagsara ang daanan, at walang bumababa. Naging sanhi ito ng masamang premonition ng mga reclusive expert. Pwede bang, na ang huling pagkakataon ay ang tanging oras? Ang kaisipang ito ay nananatili sa isipan ng mga dalubhasa. Bagamat tinatakan na nila ang kanilang mga lifespan, hindi nila ito mapanatili ng masyadong mahaba. Kung hindi nila madagdagan ang kanilang paglilinang sa mahabang panahon, nangangahulugan ito na ang kanilang mga haba ng buhay ay unti-unting mawawala. Sana, hindi iyon ang huling pagkakataon. Kung hindi, natatakot ako na kailangan nating ipagpatuloy ang pagsasara nito. Paulit-ulit na bumantong hininga ang isang malaking kapangyarihan sa kanyang puso. Kung itatatak nila itong muli, sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Walang sino man ang handang tiisin muli ang ganoong uri ng malungkot na sakit. Tuldok. Sa unang Mystic Realm, si Chinyu ay nasa closed-door cultivation pa rin. Parang kumukulo ang dugo. Naglabasan ng mga ungol habang patuloy itong umaakyat sa katawan ni Chinyu. At ang pagpapabuti na dinala ng dugo kay Chinyu ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ito ay hindi lamang ang remodeling ng katawan. Kung maa-activate ni Chinyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay makakatanggap din ng malaking pagtaas. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay nasa loob ng 18 araw. Pababa na rin ang dugo sa bathtub. Ads by Pop Future. Sa bilis na ito, tatagal ng ilang araw hanggang sa ganap na masipsip ang dugo. Tinanggap ng labas ng mundo ang isang bihirang kapayapaan. Ang lahat ay tila bumalik sa landas, at lahat ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay ng hakbang-hakbang. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Sa araw na ito, tumayo si Chinyu mula sa bathtub. Walang kahit isang bakas ng pula sa kanyang katawan, at lahat ng kanyang dugo ay nasipsip sa katawan ni Chinyu. Lalong kitang-kita ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang pagpapahusay na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nagpapalakas na ahente, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bahagyang naikuyom niya ang kanyang kamao, at ang kanyang katawan ay napuno ng walang katulad na siksik na makajos na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring ilipat ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat, at napakalakas. Kung ito ang kasalukuyang katawan ko, kahit na binomba ako ni Jiang Yi ng buong lakas, napakahirap para sa kanya na saktan ako, napabuntong hininga si Chinyu. Bagamat wala siyang suporta sa espiritual na enerhiya, si Chinyu ay lubos na nagtitiwala. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit na pumunta siya sa antas ng santo, hindi siya matatakot sa karamihan ng mga tao. Siyempre, maraming eksperto sa banal na rehiyon, at ang kanilang mga spelling ay mas hindi mahuhulaan. Bagamat hindi nila maalog ang pisikal na katawan ni Chinyu, hindi ito nangangahulugan na hindi nila maalis ang divine sense ni Chinyu. Sa makatuwid, kung sila ay tumuntong sa banal na rehiyon, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Pagkatapos, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas ng unang lihim na kaharian. Ads by Pop Future. Bumalik siya sa Heaven Gate at natagpuan si Dizun. Gaano nakatagal na simula noong ako ay nag-iisa? Tanong ni Chinyu. Kinakalkula ni Dizun ang oras at sinabing, 31 araw. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Napakatagal na noon. Wala pa bang balita mula sa sinaunang array platform? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Pinigay ni Dizun ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi. Araw-araw kong binibigyang pansin ang Martial Arts Forum. Walang balita. Dahil dito, medyo naghinala si Chinyu. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huling beses na binuksan ang sinaunang array platform. Paanong walang balita? Maaaring ang ilang makapangyarihang tao ay nagtatago ng balita. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Chinyu na pumunta sa sinaunang array platform upang tingnan. Ngunit bago makaalis si Chinyu, dumating ang 20 makapangyarihang tao na iyon sa Heaven Gate.
Sabay silang naglakad at pumasok sa malaking bulwagan, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Bakit ka nandito? Kulat na sabi ni Chinyu. Chinyu? 2 buwan na naming hinihintay ang sinaunang array platform na iyon, ngunit wala pa ring balita. Ano ang nangyayari? Tama. Don't tell me kailangan nating maghintay ng walang katapusan. Ads by Pop Future. Ang aking lifespan ay hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Hindi hihigit sa 1 o 2 taon. Natahimik si Chinyu saglit, pagkatapos ay bumaantong hininga. Hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ko. Umaasa din ako na ang sinaunang array platform ay mabuksan sa lalong madaling panahon. Puntong hininga, kung talagang hindi ito gagana, natatakot ako na kailangan nating ipagpatuloy ang pagsasara ng ating mga lifespan. Bumaantong hininga ang isang makapangyarihang eksperto, baka sa kanyang mukha ang hindi pagpayag. Marahil ay napalampas na natin ang pinakamagandang pagkakataon. Nakatadhana tayong hindi magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Holy Region. Saglit na nag-isip si Chinyu, pagkatapos ay nagsabi, paano ito? Kasalukuyan akong may 2 array flag sa aking mga kamay. Ang lahat ay maaaring maghanap ng array flag. Hanggat makakalap tayo ng 8 sa mga ito, hindi na natin kailangang umasa sa kanila para ay extradite tayo. Natural na namin narinig ang mga array flags bago. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin upang mahanap ang mga ito. Isang makapangyarihang figure shook kanyang ulo. Tama. Alam ng lahat na napakahirap makuha ang mga array flag na iyon. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, wala tayong magagawa tungkol dito. Sa halip na maghintay ng kamatayan, maaari pa nating subukan ito. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Kahit na may mga bumababa talaga mula sa banal na rehiyon, baka hindi ka nila piliin na nasa dulo na ng lubid nila. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa iba't ibang malalaking kapangyarihan. Dahil ang banal na rehiyon ay dumating upang i-extradite sila, natural silang umaasa na makakuha ng sariwang dugo upang mapabuti ang kanilang sariling mga sekta. Bagamat ang 20 higit na taong ito ay nasa makapangyarihang kaharian, matagal na silang pumasok sa humihinang kaharian. Maaaring walang anumang mga sekta na magugustuhan nila. Chinyu, kailangan mong mag-isip ng paraan para sa amin. Isang malaking kapangyarihan ang nagmamadaling humakbang pasulong. Tama. Naghintay tayo ng napakaraming taon para lang makapasok sa Holy Region. Lahat ay balisa. Inisip nila si Chinyu bilang isang nagel iligtas buhay na dayami at pinalibutan si Chinyu. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, lahat, huwag kayong mabalisa. Kung may paraan ako, tiyak na dadalhin ko ang lahat sa banal na rehiyon. Hindi ko iiwan ang sinuman. Kahit ganoon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin sila. Siyempre, kung mahahanap ng lahat ang flag ng teleportation array, natural na magkakaroon sila ng mas magandang pagpipilian. Pinago ni Chinyu ang paksa at nakangiting sinabi. Puntong hininga, ito lang ang tanging paraan. Bumaantong hininga ang isang tao. Chinyu, hahanapin natin ang array flag. Kung may balita, dapat mong ipaalam sa amin. Tumango si Chinyu at sinabing, syempre. Kabanata 1247, Balita ng Banal na Rehiyon. Sa totoo lang, mas nababalisa si Chinyu kaysa sa iba. Hindi na siya makapaghintay na makita si Yanrozo, at hindi na siya makapaghintay na pumunta sa banal na rehiyon para umakyat sa tuktok. Susunod, ang lahat ng makapangyarihang mga figure ay nagsimulang maghanap para sa mga flag ng array. Hindi lang sila. Ang buong mundo ng militar ay tila naghihintay sa pagbukas ng banal na rehiyon. Ngunit ang prosesong ito ay higit na lumampas sa imahinasyon ng lahat. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Gayunpaman, sa loob ng 3 buwang ito, wala pa ring paggalaw mula sa sinaunang array platform. Para bang muling isinara ang banal na rehiyon, at wala nang dumating muli. Maraming tao sa mundo ng martial arts ang nagsimula ng sumuko. Palihim pa nga nilang pinagtatawanan si Chinyu, pinagtatawanan siya dahil sa pagsuko nito sa nag-iisang pagkakataon na makatuntong sa banal na rehiyon. Unti-unting lumamig ang panahon, at maraming tao ang nagsusuot ng koton na damit.
Habang naglalakad si Chinyu sa Heaven Gate, medyo nakaramdam siya ng pag-aalala. Napakaraming oras na ang lumipas, at wala pa ring balita tungkol sa banal na rehiyon. Baka hindi na talaga ito magbubukas muli. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Ang 20 makapangyarihang figure ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi na ako makatagal. Ang banal na rehiyon sa pagkakataong ito ay kasinungalingan lang. Sumuko na ako. Maghintay tayo sa susunod na pagkakataon. Isang makapangyarihang pag-iral ang tiyak na huminto sa pagkawala at piniling aisil muli ang kanyang habang buhay. Ads by Pop Future. Wala na akong pagkakataon na masil ito sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi ako makatuntong sa Holy Region, mas gugustuhin ko pang mamatay. Noong gabing iyon, isang malakas na pag-iral ang puwersahang pumasok sa banal na mausoleum. Ang malungkot na mga pag-iyak ay nagmula sa Green Earth Park, na nagpapahiwatig na ang barging ay nabigo. Ang buong mundo ng militar ay tila nahulog sa isang walang ulira na desolated na estado. Ito na ba ang gininto ang panahon? Gusto ba ng gininto ang panahon na ihiwalay tayo sa labas ng mundo? Ang langit ay hindi patas. May nagtaas ng ulo at sumigaw ng galit. Mayroon ding mga tao na hindi nakayanan ang gayong suntok at namatay sa malubhang karamdaman. Si Chinyu ay isang bihirang tao na medyo kalmado. Bagamat inaabangan din niya ang banal na rehiyon, hindi kailanman ang pagsuko niya. Dahil hindi pa nagbubukas ang banal na rehiyon, hindi ko pwedeng sayangin ang oras ko ng ganito. Marahan na ba maantong hininga si Chinyu? Sa sumunod na panahon, umalis si Chinyu sa Heaven Gate. Nagsimula siyang magsimula sa isang paglalakbay. Pinlano niyang lakbayin ang buong mundo at humanap ng landas ng paglilinang para sa kanyang sarili. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas. Napakaraming pagbabago ang naganap sa taong ito. Sa 20 makapangyarihang tao, 8 ang piniling pumasok sa closed-door cultivation, 3 ang namatay, at 2 ang sinubukang makalusot ng malakas at namatay sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Jiangnan, sa isang napaka-unremarkable fly shop. May isang matandang nakasuot ng maruruming damit na nakasandal sa isang alimango. Parang ang tagal niyang hindi kumakain, at masasabing wild ang tindig niya. Ads by Pop Future. Sa harap niya ay nakaupo ang isang kabataang may puting nyebe na buhok. Mukhang nasa 30 anyos na ang binata, ngunit dahil sa maputi niyang buhok at medyo naaagnas na ang hitsura niya, medyo tumanda na siya. Hawak niya ang isang maliit na notebook sa kanyang kamay at maingat na nakikinig sa mga salita ng malapulubing matandang ito na parang nag-aaral. Seryoso, pinilit niyang mag-imbite ng pulubi sa hapunan at gusto pa niyang magpareserba ng restaurant, bulong ng waiter habang binuhat ang alimango. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Chinyu. Sa harap ng panunuyan ng waiter ay wala siyang kahit katiting na reaksyon. Maingat pa rin siyang nakikinig sa walang humpay na daldala ng matanda. Old sir? Please continue. Nakikinig ako. Sumulat si Chinyu at gumuhit sa notebook, na tila napakagalang. Ang matanda ay nagpunas ng mantika sa kanyang bibig, tinapik ang kanyang tiyan bilang kasiyahan, at sinabi, ako ay isang pulubi lamang na hindi makakain. Ano ang maaari mong makuha mula sa akin? Napangiti si Chinyu at sinabi, ang buhay ng 100 estado ay ang buhay ng isang larangan ng tao. Mula sa emperador hanggang sa pulubi, walang gaanong pagkakaiba. Nagningning ang mga mata ng matanda nang makita ito, na para bang walang sino mang gumagalang sa kanya ng ganito. Nagbukas daw siya ng chatterbox. Ang kanyang bibig ay mahusay magsalita, at ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan at kasinungalingan. Ito ay medyo mahiwaga. Nakinig si Chinyu ng buong interes. Paminsan-minsan, may isusulat siya sa kanyang notebook. Noong nakaraang taon, maraming tao ang binisita ni Chinyu. Tulad ng sinabi niya, binisita ni Chinyu ang lahat mula sa mataas na antas hanggang sa mga pulubi sa kanayunan. Naitala niya ang buhay at sikolohiya ng mga taong ito. Nakagamit na siya ng kabuoang 6 na notebook ng mag-isa. Ads by Pop Future. Ito ay isang uri ng paglilinang, isang paglilinang ng estado ng pag-iisip. Sa loob ng 1 taon, ang kalagayan ng pag-iisip ni Chinyu ay lubos na bumuti.
Dahil din sa hindi magagamit ni Chinyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan ngayon, o kung hindi ay tiyak na hahakbang siya sa mas mataas na kaharian. Kung iisipin ang nakaraan, nagkaroon din ako ng maluwalhating panahon. Paglabas ko, lagi akong sumasakay sa Mercedes-Benz. Kuya, 8 ang binili ko. Sabi ng matanda sabay thumbs up. Napangiti si Chinyu at sinabi, "Older sir, bakit kailangan mo ng napakaraming Big Brothers? Isa para sa akin, isa para sa aking asawa, at isa para sa bawat isa sa natitirang 6 na ginang." Pagmamalaki ng matanda. Ang babaeng attendant sa tabi niya ay nagnakaw ng masamang tingin at bahagyang ngumuso, "Old shameless." Hindi siya pinansin ng matanda at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kalahating totoo at kalahating mali na maluwalhating kasaysayan. Mula sa kanyang kaluwalhatian hanggang sa kanyang paghina, ang matanda ay tila nagsasalita tungkol sa kasaysayan. Panapanahong naiinggit si Chinyu at pinakanakang tumatawa. Para siyang matandang kaibigan sa pulubing ito. "Pinata, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa buhay ng isang tao, ang lahat ng kaluwalhatian ay bullsh**T. Dullness ang huling hantungan." Humigop ng alak ang matanda. "Nakikita mo, bagaman ako ay isang pulubi ngayon, hindi ako nag-aalala. Ang aking buong pamilya ay hindi nagugutom pagkatapos kong kumain ng aking busog. Ako ay tiyak na mabubuhay hanggang sa hinog na pagtanda." Binigyan siya ni Chinyu ng thumbs up at sinabing, "Matandang sir, masinsinan ka. Siyempre, tapat na ang ilang bagay kapag mayroon ka na," masayang sabi ng matanda. "Tingnan mo ang mga malalaking amo na nakasot. May pagkakataon ba silang maging pulubi? Wala." Habang nagsasalita ang matanda, lalo siyang nasasabik. Lumakas din ang boses niya. Mukhang hindi na natuloy ang pakikinig ng waitress sa tabi niya. Tinapon muna niya ang kanyang tenga, saka binuksan ang telebisyon at nilakasan ang volume. Ang pinakahuling balita. Isang hindi kilalang grupo ng mga tao ang natagpuan sa silangang kontinente ngayon. Nabalitaan na sila ay may kaugnayan sa mundo ng martial arts. Sa sandaling ito, biglang dumating ang balita mula sa telebisyon. Natigilan si Chinyu, pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin sa telebisyon. Nakita niya na ang lugar na ini-interview sa telebisyon ay tiyak na ang sinaunang colored array platform. Ang sinaunang colored array platform ay malinaw na bakas ng galaw ng isang tao, at may mga bitik at bakas dito. "Older sir, kumain ka muna, hindi kita sasamahan." Nagmamadaling ibinaba ni Chinyu ang 1,000 yuan, pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palabas ng maliit na restaurant. Kabanata 1248, Pagpili ng Sanctum. Pinuksan niya ang Martial Arts Forum habang tumatakbo palabas ng pinto. Gaya ng inaasahan, ang Martial Arts Forum ay nasa sobrang init na ng estado. Maraming tao ang nagtalakay sa pagbubukas ng santuwaryo sa pagkakataong ito. Pulong balita na may bumabang muli sa Sanctum. Sa pagkakataong ito, wala na itong kontrol ng sinuman. Tama, lahat ay nakasalalay sa talento. May tsismis na masusubok nila ang lakas ng kanilang talento. Hangga't malakas ang kanilang talento, magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa Holy Region. Bukod sa mga komentong ito, mayroon ding mga larawang ipinadala mula sa ibaba. Sa isang tiyak na kagubatan sa bundok sa silangang kontinente, maraming tao ang nakasuot ng berde na damit na sumusubok sa lakas ng karamihan. Ang mga taong dumating para lumahok sa pagsusulit ay bumuo ng mahabang pila. Mas formal sila kaysa kay Luguan. Hindi maikukumpara sa kanila ni Luguan ang kanilang mga damit at mga sandatang mahika. Ipinakita nito na ang mga sekta sa Earth ay mas makapangyarihan kaysa kay Luguan. Sa wakas, huminga ng malalim si Chinyu. Itinabi niya ang kanyang telepono at nagmamadaling pumunta sa Heaven Gate. Hanggang pabalik sa Heaven Gate, hinihintay pa rin ni Dizun si Chinyu sa Heaven Gate. Nang makitang bumalik si Chinyu, mabilis na tumakbo si Dizun. Ads by Pop Future. Guro, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang mga tao mula sa banal na rehiyon ay narito. Sila ay nagsasagawa ng pampublikong pagsusulit sa pagpili. Tuwang-tuwang sabi ni Dizun. Oo, Sect Master. Naghihintay kaming lahat sa iyong balita. Pero this time, parang napakahigpit.
Hangga't hindi sapat ang talento, matatanggihan sila ng walang awa. Ang Sect Master ang numero unong tao sa mundo. Natural, walang problema sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyayari sa atin. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chinyu. Matagal na siyang naghintay, ngunit sa wakas ay nandito na rin. Ang pagsusumikap ay talagang hindi binaygo ang masipag. Gaano na sila katagal dito? Tanong ni Chinyu. Kaka-rating lang nila kahapon, nagmamadaling sabi ni Dizun. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, may oras pa. Habang sinasabi niya ito, dumating din sa Heaven Gate ang iilang makapangyarihang tao. Pagkalipas ng 1 taon, ang 10 tao na ito lamang ang natitira sa 20 o higit na makapangyarihang eksperto sa kaharian. Mabilis silang naglakad sa harap ni Chinyu. May lumuhad at nagsabi na may nagmamakaawang tono, Chinyu, mangyaring mag-isip ng paraan para madala kami sa banal na rehiyon. Hangga't makapunta kami sa banal na rehiyon, handa kaming gawin ang lahat para sa iyo. Nang makita ang kanilang mapagpakumbabang ugali, medyo nagulat si Chinyu, kayo. Ano ang nangyayari? Bumangon ka muna. Isang makapangyarihang tao ang nagsabi na may malungkot na ekspresyon, ayon sa impormasyong natanggap namin, ang kanilang pagpili ay napakahigpit. Ang ilan sa aming mga tao ay umalis na, ngunit tinanggihan nila kami. Sa hula mo, nasa dulo na tayo ng lubad natin. Imposibleng makapasok tayo sa mga mata nila. Chinyu, matagal na tayong naghintay para lang makapunta sa Saint Realm. Mangyaring mag-isip ng paraan para sa atin. Ads by Pop Future. Nasa dilema din si Chinyu. Ang ganitong bagay ay hindi isang bagay na maaari niyang pagpasyahan. Ngunit sa pagtingin sa nakaluhod na karamihan sa kanyang harapan, hindi alam ni Chinyu kung paano sila tatanggihan. Una na tayo. Mag-iisip tayo ng paraan pagkatapos nating pumunta, pagkaraan ng mahabang panahon mag-alinlangan, sabi ni Chinyu. Nagkatinginan ang makapangyarihang mga figurang ito at sinabing, Chinyu, ikaw, kailangan mong mag-isip ng paraan para sa amin. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Chinyu. Pagkatapos, inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa lahat at sinabing, yung mga unang pumunta sa Saint Realm, mag-empake na kayo. Pupunta tayo sa East Continent ngayon. May chance din ba tayo? Ang galing. Salamat, Sect Master. Ang grupo ng mga tao ay naghiyawan, ang kanilang mga boses ay nanginginig sa langit at lupa. Tumingin si Chinyu kay Zinyu at sinabing, sabay na tayo. Bahagyang namula si Zinyu at sinabing, ako. Hindi ako pupunta. Sa lakas ko, sayang ang pagpunta. Napangiti si Chinyu at sinabing, sino ang nakakaalam tungkol sa talento? Paano kung sobrang galing mo? Tama. Tsaka sa talent ng master ko, okay lang na magdala pa ng 2 tao, di ba? Nakangiting sabi ni Dizun. Saglit na nag-alinlangan si Zinyu, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Ang grupo ng mga tao ay umalis sa parehong araw at nagtungo sa silangang kontinente. Ads by Pop Future. May kabuuang 23 tao, na hindi isang maliit na grupo. Sa daan. Isang makapangyarihang tao ang nagsabi, ayon sa pinakahuling balita na aming natanggap, isang batang Grandmaster ang napili. Grandmaster. Nagulat ito kay Chinyu. Sabi-sabi na ang Grandmaster na ito ay napakatalino. 14 lang siya ngayong taon. 14, bata pa talaga yan. Mukhang hindi mali ang chismis. Basta malakas ang talento niya, siya ang pipiliin nila. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, nagtakda na ba sila ng numero? Sa tingin ko ay hindi. Umiling ang isang makapangyarihan sa lahat. Ang sekta na bumaba sa panahong ito ay tila hindi mahina. Ito ay napakalakas at napakayaman. Ito ay mas malaki kaysa sa huling pagkakataon. Kaya sana matulungan ako ng Sect Master Chin. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, kung may pagkakataon, talagang magsusumamo ako para sa lahat. Hindi nag-alala si Chinyu sa kanyang talento. Hindi banggitin ng Earth, kahit na sa buong banal na rehiyon, ang Chinyu ay tiyak na itinuturing na top tier. Ang Heaven Gate ay hindi malapit sa silangang kontinente. Inabot sila ng mahigit 12 beses upang marating ang silangang kontinente.
Sa mga bundok at kagubatan ng kontinente ng silangan, puspusan ang pagpili. Sumasayaw sa tuwa ang mga napili, habang ang mga naalis ay napabuntong hininga. Sa pagkakataong ito, may kabuoang 6 na tao na nagmula sa banal na rehiyon, 4 na kabataan, at 2 matatandang lalaki. Tahimik na nakaupo ang matanda sa likuran niya. Ang 4 na binata ang namamahala sa pagpili. Ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa kay Luguan. Ang mga taong ito ay nakapasok na sa makapangyarihang kaharian. Bagamat nasa early stage pa lang sila, sapat na iyon para ipakita ang lakas ng kanilang sekta. Kabanata 1249, walang kapantay na henyo. Mahaba ang pila sa venue. Bagamat walang limitasyon sa bilang ng mga kalahok sa pagkakataong ito, karamihan sa kanila ay naloko, na naiwan lamang ng iilan. Mayroon ng higit sa 100 tao na dumating upang kumuha ng pagsusulit, ngunit 2 lamang ang napili. Maliban sa 14 na taong gulang na Grandmaster, mayroon ding isang lalaki sa edad na 30s. Napakaraming tao. Pinangunahan ni Qin Yu ang karamihan at dumating sa pinangyarihan. Tinapik nila ang likod ng karamihan at tahimik na naghintay. Gayunpaman, ang reputasyon ni Qin Yu ay napakahusay. Ang pagdating niya ay nakatawag agad ng atensyon ng maraming tao. Narito si Qin Yu, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Siya ang numero 1 tao sa mundo. Paanong hindi siya dumating? Mukhang napakaraming tao ang dinala ni Qin Yu. Tinusundan din siya ng mga makapangyarihang eksperto sa kaharian. Maraming tao ang lumingon at tumingin ng mabuti kay Qin Yu. At ang mga matatapang ay lumapit din para batiin si Qin Yu. Ang pagkabalisa ng karamihan ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa harapan. Ang isang binata na namamahala sa pagsusulit ay tumingin sa direksyon ni Qin Yu at sinabing nakakunot ang noo, sino ang taong iyon? Umiling ang batang babae sa tabi niya at sinabing, hindi ko alam. Baka sikat siya dito. Siya ay hindi gaanong sikat. Ang kanyang pangalan ay Qin Yu. Siya ang numero 1 tao sa mundo. Ang kanyang lakas ay walang kapantay. Nagmamadaling sabi ng binata na kumukuha ng pagsusulit. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ng iilang namamahala sa pagsusulit. Number 1 na tao sa mundo. Hindi siya mukhang matanda. Parang 40 o 50 taong gulang lang siya, sabi ng dalaga sa mahinang boses. Malamig na bumantong hininga ang binata at sinabing, walang anuman ang numero 1 tao sa mundo. Kaya lang walang tigre sa kabundukan. Ang iilan sa kanila ay hindi gaanong kumibo sa sinabi ng binata, na para bang sang-ayon sila sa kanyang sinabi. Sa sandaling ito, ang batang babae sa tabi niya ay biglang nagsabi ng walang pakialam, dahil siya ang numero 1 tao sa mundo, natural na mayroon siyang pambihirang talento. Gusto kong makita ang kanyang talento. Pagkasabi nito, tumingin siya sa batong pagsubok ng Diyos sa tabi niya. Nasusukat ng batong ito ang talento ng isang tao, at ito ay lubhang misteryoso. Sa palagay mo ba ay may isisilang na mga nangungunang henyo dito? Ang kabataang katabi niya ay hindi napigil ang buhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Hindi gaanong nagsalita ang dalaga, nakatingin lang sa direksyon ni Qin Yu na may interes. Walang alam si Qin Yu tungkol sa kanilang mga sinabi. Siyempre, si Qin Yu ay lubos ding kumpiyansa sa kanyang talento. Upang sumugod sa kanyang kasalukuyang kaharian sa napakaikling panahon, ang gayong bilis ay malamang na itinuturing na top-notch kahit na sa banal na rehiyon. Sa pagpapatuloy ng pagpili, sunod-sunod na contestant ang naloko. Ang mga kondisyon ng pagpili ay tila lubhang malupit. Ang ilan sa mga Martial Marquee Realm Cultivator ay naloko pa. Nagtataka ako kung ano ang background ng sekta na ito, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Sinabi ni Xin Yu sa mahinang boses, sa anumang kaso, mukhang mas formal ito kaysa kay Luguan at sa iba pa noong nakaraan. Bahagyang tumango si Qin Yu. Ang sekta ni Luguan ay mukhang hindi malakas noong nakaraan, at ang 2 taong ipinadala dito ay hindi sapat na makapangyarihan. Kung ikukumpara sa makapangyarihang kaharian ng panahong ito ay talagang medyo sira. Ads by Pop Future. Sa bilis na ito, natatakot akong magtatagal ito ng napakatagal, bulong ni Qin Yu. Mahaba pa ang pila sa harap nila.
Bagamat napakabilis ng pagsubok, napakaraming tao. Kapag si Chinyu at ang iba pa, malamang na gabi na. Sa kabutihang palad, si Chinyu at ang iba pa ay hindi nagmamadali. Mahigit 1 taon na ang lumipas, lalo pa nitong mga ilang araw. Lumipas ang oras, at unti-unting nagdilim ang langit. Para naman kay Chinyu at sa iba pa, papalapit sila ng papalapit sa pagsubok na banal na bato. Sa harap nila, halos 10 tao pa ang naiwan. Ngunit ang nakakagulat ay sa napakaraming tao, 3 tao lang ang napili. Ang numerong ito ay walang alinlangan na nakakagulat. Tulad ng isang malaking sinaunang bituin, lohikal na pagsasalita, dapat mayroong walang katapusang mga daloy ng henyo na mga tasang papel. Ito ay ganap na imposible para sa kanila na maging napakabihirang. Chinyu, maaari kang mauna mamaya. Nakaramdam ng pagkabalisa ang mga nakatataas sa likuran niya habang nagsasalita sila sa mahinang boses. Tama, Mr. Chin. Sa iyong talento, tiyak na madali kang makapasok sa pagpili. Sa oras na iyon, hindi dapat maging malaking bagay na magtaas ng ilang karagdagang kondisyon. Mr. Chin? Please. Mapait na nagmamakaawa ang mga nakatataas na ito, halos lumuhod. Napangiti si Chinyu ng mapait. Sige, pumila na ako sa harap ninyong lahat. Kung maaari, talagang dadalhin ko kayong lahat sa Holy Region. Maraming salamat. Yumuko lahat ang halos 10 makapangyarihang tao. Unti-unting nabawasan ang mga tao sa harapan. Tumingin si Chinyu kina Dizun at Xinyu at nakangiting sinabi, mamaya, mauna na kayong dalawa. Ads by Pop Future. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na lumitaw si Xinyu na medyo natatakot. Ako. Hindi ko kaya, di ba? Si Xinyu ay tila napakababa ng pagpapahalaga sa sarili, at napuno siya ng pangamba sa pagsubok na bato ng Diyos. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ito papatay ng sinuman kung susuriin natin ito. Tila napaka-relax ni Dizun. Nagtaas siya ng manggas at sinabing, mamaya na muna ako. Napangiti si Chinyu at sinabing, tama si Dizun. Walang dapat ikatakot. Walang mawawala kahit na lokohin tayo. Nag-ipon ng lakas ng loob si Xinyu at pumayag kaagad. Ang mga tao sa harap nila ay paunti-unti, at hindi nagtagal ay si Chinyu na. Ang mga binata na namamahala sa pagpili ay tumingin din kay Chinyu ng may interes. Tila gusto nilang makita kung gaano kahusay si Chinyu. Mauuna na ako. Inilabas ni Dizun ang kanyang manggas at naglakad patungo sa pagsubok na bato ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa pagsubok na bato ng Diyos ayon sa kanyang kahilingan. Ang mga sinag ng liwanag ay sumikat sa pagsubok na bato ng Diyos. Tumagos ang liwanag sa palad ni Dizun na para bang sinisipsip nito ang kanyang dugo. Dahil sa ganitong uri ng pagsusulit, naisip ni Chinyu ang iba't ibang instrumento sa ospital. Pagkatapos ng 12 ng mga segundo, isang numero ang lumitaw sa pagsubok na Divine Stone, 73. Nang makita ang numerong ito, nanlaki ang mga mata ng mga binata. 73. How is this possible? Is there a problem? Nagulat na sabi ng isang binata na may mahabang buhok. Nagmamadali ding tumayo ang mga matatandang nasa likuran niya at gulat na naglakad. Elder, tingnan mo. Ang batang ito ay talagang sumubok ng 73, sabi ng mahabang buhok na binata na nakakunot ang noo. Ang matanda na tinawag na elder ay hindi maiwasang tumingin kay Dizun ng may kagalakan, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Kung walang problema sa pagsusulit, malamang na ang batang ito ay isang walang katulad na henyo, sabi ng matanda sa mahinang boses. Sa puntong ito, tumingin ang elder sa kabataan at sinabing, Zihi, subukan mo siya. Agad na tumango ang binata na tinawag na Zihi at sinabing, oo, elder. Kabanata 1250, Pagsubok sa talento ni Chinyu. Zihi at ang mga binata sa tabi niya ay tumingin lahat kay Dizun na may seryosong ekspresyon. Si Dizun naman ay baka sa mukha niya ang pagkasabik. Hinawakan niya ang braso ni Chinyu at sinabing, Guro, nakita mo ba iyan? 73. Sa tingin mo ba ako ay galing? Medyo nagulat din si Chinyu. Hindi niya alam kung gaano kahusay si Dizun, ngunit mula sa pagganap ng mga matatanda, ang bilang na ito ay tila napakataas.
Anak, huwag kang masyadong maaga. Baka may problema sa test god na si Stone. Ulitin natin, malamig niyang sabi. Sa puntong ito, tumingin si Z sa babaeng katabi niya at sinabing, Zero, pumunta ka at ipagpalit mo ang isang pagsubok na Diyos na bato. Okay. Bahagyang tumango ang babaeng tinatawag na Zero. Pinitik niya ang kanyang palad, at isa pang pagsubok na bato ang lumitaw sa kanyang palad. Inilagay ni Zero ang testing stone sa mesa at tumingin kay Dizun. Ikaw, gawin mo ulit. Tuwang-tuwang itinaas ni Dizun ang kanyang palad at inilagay sa batong pagsubok. Makalipas ang kalahating minuto, isa pang numero ang lumitaw sa testing stone. Ang buong bilang ay 73 puntos pa rin. Sa pagkakataong ito, walang mananatiling kalmado. Si Zihi, Zero, at ang iba pang mga kabataan, pati na rin ang mga matatanda, ay lumakad pasulong. Ads by Pop Future. 93 points. Hindi ko inaasahan na may ganito kagaling dito. Pinigilan ng isang matanda na may kulay abong sideburn ang kanyang pananibik at sinabi. Pagkatapos, tumingin ang matanda kay Dizun at sinabing, Bata, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Dizun, tuwang-tuwang sabi niya. Payag ka bang sundan kami sa banal na rehiyon? Nagpatuloy ang matanda. Tuwang-tuwang sabi ni Dizun, syempre payag ako. Kung hindi, bakit ako pupunta? Ha. Hindi napigilan ng matanda na haplasan ang kanyang balbas at tumawa. Tinitigan niya si Dizun at sinabing, Dizun, maganda ang mood ko ngayon. Gusto kong gumawa ng exception at kunin ka bilang huling disipulo ko. Ano sa palagay mo? Elder Bai? Ikaw? Pagkarinig nito, si Z ay medyo nalungkot. Ikinaway ni Elder Bai ang kanyang kamay at nakangiting tumingin kay Dizun. Anak, matagal nang hindi tumatanggap ng disipulo si Kuya Bai. Lumuhad ka at kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon, malamig niyang sabi. Napakamot ng ulo si Dizun at awkward na sinabi, Elder Bai, sorry talaga. Narinig ko sa tatay ko na isang master lang ang makikilala ng isang tao sa buong buhay niya. Ako, may master na ako. Oh, bahagyang nagulat si Elder Bai. Bata, alam mo ba kung sino ang nakatatandang Bai? Huwag kang masyadong walang hiya. Sabi ni Zina may pagkadismaya. Nag-cross arms din si Zero at huminga ng mahina, karapat dapat bang banggitin ang iyong Panginoon sa parehong antas ng Elder Bai. Kinawian ni Elder Bai sa gilid ang kanyang kamay at sinabing, Dizun, sino ang iyong Panginoon? Makikipag-ayos ako sa kanya. Ads by Pop Future. Ako ang kanyang guro. Lumapit si Chinyu at ikinulong ang kanyang mga kamay. Nang makita si Chinyu, si Z ay hindi niya napigilan na sumangot ng malamig. Ikaw ba ang Chinyu na tinatawag na numero unong tao sa mundo? Malamig na sabi ni Z. Napangiti si Chinyu at sinabing, isang walang laman na titulo iyon. Gumisi si Zero at sinabi, kwalipikado ka bang maging Panginoon ng iba? Pinapayuhan kita na maging matino at magkusa na umalis sa Dizun. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pinakaayaw niya na pinagbantaan siya. Si Dizun ay isang independenteng tao. Siya ay may sariling pagpipilian. Kung handa siyang kunin ang nakatatandang Bai bilang kanyang Panginoon, hindi ko siya pipigilan. Pagkatapos mag-isip sandali, mahinang sinabi ni Chinyu. Sinulyapan ni Dizun si Kuya Bai, itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, Elder Bai, hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Ito. Kakalimutan ko ang huling disipulo. Anak, hindi ka talaga marunong mag-appreciate ng pabor. Agad na sambat ni Z. Kinawian ni Elder Bai ang kanyang kamay at sinabing, no worries, no worries. Dahil ang Chinyu na ito ay kilala bilang numero unong tao sa mundo, ang kanyang talento ay dapat na hindi mababa. Kung ito ay angkop, kayong dalawa ay makakasama ko. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Dizun. Nagmamadali siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, Guro, sa iyong talento, talagang walang problema. Bahagyang tumango si Chinyu, ngunit hindi siya nagmamadali dahil ang susunod na kukuha ng pagsusulit ay si Xingyu. Ano ang buong marka ng pagsubok na ito Godstone? Tuwang-tuwang tanong ni Dizun. Ads by Pop Future. Walang pakialam na sinabi ni Zero, ito ay 100 puntos na sistema. So sinasabi mo na muntik na akong makakuha ng full score.
Tuwang-tuwang sabi ni Dizun. Tama. Bihira talaga ang talent mo, nakangiting sabi ni Kuya Bai. Tuwang-tuwang tumingin si Dizun kay Chinyu at sinabing natatawa, sa talento ng aking Panginoon, dapat niyang lampasan ang buong score at direktang sirain ang batong pagsubok ng Diyos na ito. Magyabang ka pa, sabi niya na may malamig na nguso. Hindi nakipagtalo si Chinyu sa kanila. Kung gaano karaming puntos ang kanyang makukuha, walang nakakaalam. Sumunod ay si Xinyu. Lumapit siya sa kanila at itinaas ang kamay para ilagay ito sa batong pagsubok ng Diyos. Sa kasamaang palad, si Xinyu ay hindi gaanong pinalad. Ang kanyang huling score ay 51 puntos lamang na hindi umabot sa pamantayan. Nang makita ang resultang ito, hindi napigilan ni Xinyu na mapabuntong hininga, at bakas ng panghihinayang ang bumungad sa kanyang mukha. Bagamat wala siyang masyadong pag-asa para sa kanyang sarili, ang resultang ito ay nagpalungkot pa rin sa kanya. 51 points is considered pretty good among the trash, sabi niya ng mahina. Si Xinyu, na masama na ang pakiramdam, ay lalong sumama nang marinig niya ito. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot din. Ang baho talaga ng lalaking ito kapag nagsasalita. Halika, ang numero 1 tao sa mundo. Ikaw na, tumingin si Zero kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti. Maraming tao ang nagtipon sa paligid na parang gusto nilang makita kung gaano masusukat ang talento ni Chinyu. Naglakad si Chinyu sa harap ng bato ng pagsubok ng Diyos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inilagay sa batong pagsubok ng Diyos. Ang mga sinag ng liwanag ay lumiwanag at pumasok sa katawan ni Chinyu. Naramdaman lamang ni Chinyu ang isang bakas ng kakaiba sa kanyang katawan, na parang may lumalangoy sa kanyang buong katawan.